Pamilya bilang sandigan ng mga pagpapahalaga. Learning Competency 1A na ipaliliwanag na ang pamilya bilang sandigan ng mga pagpapahalaga ay may gampanin na hubugin ang mga anak sa mga pagpapahalaga. Magsimula tayo sa aralin natin ngayon sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong na nasa larawang ito. Unang tanong, ano kaya ang mangyayari kung ang bata ay pinipitas gaya ng isang mangga? Pangalawa, ano kaya ang mangyayari kung ang mga bata ay ibinubuga o iniluluwa ng bulkan? Pangatlo, ano kaya ang mangyayari kung ang mga bata ay namumuhay mag-isa gaya ng isang puno? Iba-iba ang maaari nating isagot sa mga tanong na ito. Pero maaaring sagot ng marami sa mga ito ay, kung siya ay pinipitas gaya ng isang mangga ay masasaktan siya at hindi lalaki ng maayos kasi hindi pa siya handa. Kung ibinubuga naman siya ng bulkan ay mapapahamak siya kasi walang mag-aalaga. At kung namumuhay mag-isa gaya ng isang puno ay malulungkot siya at baka hindi matutong makisama. Ngayon naman ay sagutin mo ang mga pamprosesong tanong na ito. Una, sino-sino ang mga nag-aalaga sa isang bata? Pangalawa, bakit mahalaga na maipanganak ang isang tao sa isang tahanan? Napansin niyo ba mga bata na sa bawat sitwasyon kapag ang isang bata ay hindi inalagaan, hindi siya lalaki ng maayos kung wala siyang pamilya o tagapag-alaga. Maaaring malagay siya sa panganib o malungkot siya sa buhay. Dito natin makikita kung gaano kahalaga ang pamilya. Dahil maliban sa ang pamilya ang nag-aalaga at nagbibigay lahat ng pangangailangan habang lumalaki ang bata, ay pamilya rin ang sandigan ng ating pagpapahalaga kung kaya't may gampanin ito na hubugin ang anak sa pagpapahalaga. Ano nga ba ang ibig sabihin ng sandigan ng pagpapahalaga? Bago natin sagutin ito ay pagkahulugan muna natin ang salitang pamilya at pag-usapan ang iba't ibang uri nito. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pamilya? Ang pamilya ay isang pangkat ng tao na karaniwang binubuo ng ama, ina, at mga anak na naninirahan sa iisang tahanan. Pero mas malawak dito, maaaring kabilang din ang lolo't lola, tiyuhin, tiyahin at iba pang kamag-anak na sama-samang namumuhay at nagmamahalan. Ngayon naman, tignan natin ang iba't ibang uri ng pamilya. Sa paglipas ng panahon, nagbabago rin ang itsura at istruktura ng mga pamilya. Ayon sa mga pag-aaral ng mga sosyologo, maraming hamon ang pamilyang Pilipino dahil sa migration, pagbabago ng papel ng mga kababaihan at iba pang isyong panlipunan. Narito ang iba't ibang uri ng pamilya. Una, nuklear na pamilya. Binubuo ng ama, ina at mga anak. Ang magulang ang pangunahing guro at modelo ng pagpapahalaga. Ang mga magulang ang nagkikintal sa puso at isip ng mga anak ng mga dapat gawin sa bawat sitwasyon. Pangalawa, pinalawak o extended na pamilya. Ito ay binubuo ng 3 o higit pang henerasyon ng pamilya mula sa lolo't lola, mga magulang, mga anak at apo sa tuhod. Ang mga pagpapahalagang itinuturo ng mga magulang ay maaaring palakasin ng mga lolo at lola. Mas mabilis din matuto ang mga bata sa pakikipag-ugnayan sa iba dahil mula pa pagkabata, marami na silang nakakasalamuha. Pangatlo, joint na pamilya. Ito ay pinalawak na nuklear na pamilya. Pinagsamang mga kapatid at kani-kanilang pamilya na nakatira sa iisang bubong. Dito ay maaaring mapalakas ang pagtuturo ng mga pagpapahalaga sa mga anak at maaari ring matuto ang mga anak sa mga pinsan, tiyo at tiya na nakakasama sa pamilya. Pang-apat, blended na pamilya. Mag-asawa na may mga anak mula sa nakaraang relasyon at nagsasama sa iisang tahanan. May kasamang hamon dahil pinagsasama ang iba't ibang nakagisnang ugali at kaugalian. Dito, mas nangangailangan ng pagsisikap at komunikasyon ang bawat kasapi ng pamilya. At, panglima, pamilyang may solong magulang. Isang magulang lamang ang gumagabay, maaaring ang ama o ang ina lamang. May dagdag na hamon gaya ng pinansyal at emosyonal na stress dahil nag-iisa ang nagsusuporta at nagtuturo ng pagpapahalaga. Gayunman, nagiging mas simple rin ang pagtuturo
dahil iisa ang tinig at direksyong sinusunod ng bata. Ngayon, natuklasan natin na iba-iba ang anyo ng pamilya. May nuclear, extended, joint, blended, at solo parent family. Pero tandaan, kahit ano pang uri ng ating pamilya, iisa ang kanilang mahalagang tungkulin bilang sandigan ng pagpapahalaga. At ito ay ang hubugin ang mga anak sa mga mabubuting pagpapahalaga. Sa pamilya nagmula ang bawat bata. Ang isang bata ay ipinapanganak at inaalagaan sa tahanan kasama ng kanyang mga magulang o tumatayong magulang. Kailangan ng bata ang tagapag-alaga at tagapagturo ng tama at mali. Kung gayon, malinaw na ang pamilya ang may pinakamahalagang papel sa ating paglaki. Kaya tinatawag itong sandigan ng pagpapahalaga. Ang pamilya bilang sandigan ng pagpapahalaga. Ang pamilya ay tinatawag na sandigan ng pagpapahalaga. Ano ang ibig sabihin nito? Ang salitang sandigan ay nangangahulugang pinagmulan, pundasyon o matibay na batayan. Samantalang ang salitang pagpapahalaga ay tumutukoy sa mga bagay na itinuturing nating mahalaga at nagsisilbing gabay sa ating desisyon at pagkilos. Kaya kapag sinabi nating ang pamilya ang sandigan ng pagpapahalaga, ibig sabihin, sa pamilya, sisimula at nakaugat ang lahat ng mga pagpapahalagang natututuhan natin, katulad ng pagmamahal, respeto, pananampalataya, at pagiging responsable. Dahil sa gampanin nitong hubugin ang mga anak sa mga pagpapahalaga. Dahil dito, ang pamilya ang unang paaralan at unang guro ng bawat bata at pundasyon ng ating pagkatao. Kaya nga minsan kapag ang isang bata ay hindi kumikilos ng tama, naririnig natin ang tanong na, hindi ka ba tinuturuan sa bahay ninyo? Dahil ang lipunan ay naniniwala na sa tahanan talaga nagsisimula ang tamang asal, hindi sa paaralan o sa simbahan at iba pang institusyon sa lipunan. Kaya hindi makatwiran ang tanong ng ibang tao sa anak, na ganyan ba ang itinuturo ng inyong guro? O ganyan ba ang natututuhan mo sa paaralan kapag ang bata ay hindi kumikilos ng tama? Hindi makatwiran na isisi sa paaralan o sa simbahan o iba pang institusyon ang mga maling inaasal ng bata, sapagkat ang mga ito ay mga katuwang lamang ng pamilya sa paghubog sa mga bata. Tandaan, kapag naturuan sa tahanan ang bata ng mga tamang pagpapahalaga, hindi ito madaling impluwensyahan ng mga tao sa labas na gumagawa ng mga maling bagay. Halimbawa, niyaya ang isang bata ng kanyang mga kaklase na mag-cutting classes para maglaro ng online games. Hindi siya basta-basta sasama dahil alam niya na mali ito. Mananaig sa kanya ang halaga ng pag-aaral, respeto sa guro at sa mga magulang dahil sa pagpapahalagang tinuro ng mga magulang sa kanya. Ngayong malinaw na sa atin kung ano ang kahulugan ng pamilya bilang sandigan ng pagpapahalaga, dahil sa gampanin nitong hubugin ang mga anak sa mga pagpapahalaga, talakayan naman natin kung ano ang mga halimbawa ng mga pagpapahalagang dapat hinuhubog sa mga anak. Narito ang ilang mga halimbawa ng pagpapahalaga na dapat itinuturo ng pamilya. Una, paggalang. Isa sa pinakaunang natututuhan ng bata sa loob ng pamilya ay ang paggalang. Kapag bata pa lamang, tinuturuan na silang magmano sa matatanda at gumamit ng mga salitang po at opo. Ang mga simpleng gawain ito ay hindi lang kaugalian, kundi pagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Kapag nasanay ang mga bata dito, nadadala niya ang asal na magalang hanggang sa paaralan at maging sa pakikisalamuha sa lipunan. Ang batang marunong rumispeto ay magiging kaaya-ayang, kasama at nakatatanggap din ng respeto mula sa iba. Pangalawa ay pagmamahalan. Ang pamilya ang unang lugar kung saan natututuhan ang pagmamahal. Kapag may problema, nagtutulungan ang bawat isa. Halimbawa, kung may sakit ang isa, lahat ay nag-aalaga at nagbibigay ng suporta. Kapag may hirap, sama-sama nilang hinaharap. Dahil dito, naiintindihan ng bata. Ang pagmamahal ay hindi lang sa salita, kundi ipinapakita rin sa gawa. Ang aral na ito ay nadadala nila sa pakikipagkaibigan at sa magiging pamilya nila balang araw. Pangatlo, pagiging responsable. Sa pamilya rin natututuhan ng bata ang pagiging responsable. Halimbawa, inuutusan silang magligpit ng laruan,
tumulong sa gawaing bahay tulad ng paghuhugas ng pinggan o pagwawalis, at pagbibigay ng oras sa kanilang pag-aaral. Sa simpleng pagtupad ng mga tungkuling ito, natututo ang bata na ang bawat gawain ay may pananagutan. Habang lumalaki, natututo siyang maging responsable hindi lang sa bahay, kundi maging sa paaralan at kalaunan sa trabaho at sariling pamilya. Pang-apat, pananalig sa Diyos. Mahalaga ring itinuturo ng pamilya ang pananampalataya kapag sama-samang nagdarasal, nagsisimba tuwing linggo, at ipinakikilala ang kahalagahan ng Diyos sa kanilang buhay. Nagkakaroon ng matibay na pananalig ang bata. Natututo siyang magpasalamat sa mga biyaya, humingi ng tulong sa oras ng pangangailangan, at magtiwala sa plano ng Diyos. Ang mga aral na ito ay nagsisilbing gabay sa lahat ng kanyang magiging desisyon at kilos. At panglima, pagmamalasakit sa kapwa. Ang pamilya rin ang unang nagtuturo ng pagmamalasakit sa kapwa. Halimbawa, kapag may kapitbahay na nangangailangan, tinuturuan ang bata na magbahagi ng pagkain o mag-abot ng tulong. Kapag may kaklase siyang walang gamit, hinihikayat siyang magpahiram. Sa ganitong paraan, natututo siyang hindi maging makasarili, kundi palaging handang tumulong sa iba. Ito ay mahalagang pagpapahalaga na nagtataguyod ng pagkakaisa at malasakit sa lipunan. Ang mga pagpapahalagang nabanggit ay napakahalaga na matutuhan ng mga bata. Kaya dapat alam ng bawat pamilya o mga magulang kung ano ang epektibong paraan kung paano nila mahuhubog ang pagpapahalaga ng kanilang mga anak. Tunghayan natin sa susunod na slide ang mga epektibong paraan ng paghubog sa pagpapahalaga ng mga anak. Mga paraan ng paghubog sa anak sa mga pagpapahalaga. Una, sa pamamagitan ng halimbawang ipinapakita ng magulang. Kapag nakikita ng bata na ang kanyang magulang ay nagdarasal bago kumain, natututunan niya ang pagpapahalaga sa pananampalataya. Kung ang magulang ay bumabati at magalang sa kapitbahay, natututo ang bata ng respeto. Pangalawa, sa araw-araw na pagdidisiplina at paggabay. Kapag tinuturuan ng bata na magsabi ng po at opo, nahuhubog siya sa pagpapahalaga ng paggalang. Kapag pinapagawa siya ng mga simpleng gawaing bahay tulad ng paghuhugas ng plato, natututo siya ng responsibilidad. Pangatlo, sa pagtuturo ng pagmamahalan at pagmamalasakit. Kapag may nagkasakit na miyembro ng pamilya at sama-samang nag-aalaga, natututo ang bata ng pagmamalasakit at pagtutulungan. Kapag may kaunting pagkain, ngunit ibinabahagi pa rin, natututo siya ng pagbabahagi at kabutihang loob. Pang-apat, sa mga aral na paulit-ulit na ipinaaalala. Halimbawa, huwag kang magsisinungaling. Mag-aral kang mabuti dahil yan ang puhunan mo sa buhay. Ang paulit-ulit na mga bilin ay humuhubog sa bata na pahalagahan ang katapatan at edukasyon. Bagamat alam na natin na tungkulin ng mga magulang ang paghubog ng mga anak, hindi magiging madali sa panig nila na maisakatuparan ang misyong ito kung hindi naman gagawin ng mga anak ang kanilang tungkulin bilang anak. Dapat ay may partisipasyon sa panig ng bawat isa. Ngayon, ano naman ang papel mo bilang anak upang maging matagumpay ang misyon ng mga magulang na hubugin ang pagpapahalaga mo bilang bata? Papel ng anak. Una, sumunod at gumalang sa magulang. Pangalawa, tumulong sa gawaing bahay. Pangatlo, magpakita ng malasakit at pagmamahal sa kapatid. Pang-apat, pag-aralan at isabuhay ang mga itinuturo ng pamilya. Konklusyon ng aralin. Ang pamilya ang sandigan ng mga pagpapahalaga dahil sila ang unang nagtuturo, nagpapakita at bumubuhay ng mga ugali at asal na dapat dalhin ng isang bata sa kanyang paglaki. Kung matibay ang pundasyon na ito, lalaki ang bata na may mabuting kalooban at magiging handa siyang makisalamuha sa lipunan.